and he looked down through time, and he saw that waited ahead. He knew that a stable is where he'd be born, and in a manger he lay down his head. Still he came, hallelujah, Jesus came. Though he saw every trial he would face, he could have said, my Father, no, the price is great, I will not go. But because he loved us so, still he came. He knew he'd be tempted, and he knew he'd be tried, and he knew earthly men would mock his name. He knew on Mount Calvary he'd be nailed to a cross, but he knew his Father's will, so still he came. Still he came, hallelujah, Jesus came. Though he saw every trial he would face, he could have said, my Father, no, the price is great, I will not go. But because he loved us so, still he came. But because he loved us so, still he came. Still he came. He gave his life's blood for even me. Once I
for even me. Oh, what a Savior! So long I had searched for life's meaning, enslaved by my sin and my greed. Then the door of my prison was opened by love. The ransom was paid, I was free. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of the past. I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. I'm free from the guilt that I carried, from the dull, empty life. I am set free. For when Jesus saved me, He made me complete. He forgot the foolish man I used to be. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of the past. I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Amen, amen. Okay, magandang umaga po sa atin pong lahat. Welcome po sa atin pong online Bible study. Ngayon pong araw ng Sabado, October 18, na tayo po ay magsama-sama muli sa panibagong edisyon ng pag-aaral ng salita po ng Diyos. Amen. At ngayon pong umaga, mga kapatid, ay nais ko po munang batiin ang atin pong mga listeners, okay, ang aking family, guardian family. At ngayon po, ang araw na ito ay hindi po tayo nakaumpisa ng 6 o'clock. Nakapag-umpisa na po tayo ng 7, mga 7:20 sapagkat ang aking kapatid po ay aming sinundo sa bus terminal galing po ng Bicol. Ayan, so pumunta po siya dito sa Batangas. At kami po ay nagsundo sa kanya at medyo inaantok pa po, no? Pero salamat sa Panginoon sa pagkakataon muli na makapag-aral po ng salita ng Diyos.
At salamat sa mga listeners, sa mga viewers natin, sa mga nagsusubaybay sa atin pong verse by verse Bible study. So dito po sa comment section, okay, akin pong basahin yung mga greetings natin. Okay, sabi po, ako po yung Grace Morning to All, Ramil Baron the Guardian. At kasama din po natin si Brother Rael Lauron. Sabi niya, good morning, Pastor. Amen. Si Brother Cesar Asar Alcantara, blessed afternoon po, Pastor Ramil, in your family, and all brethren in Christ, glory to God. Amen. Diyan po sa Canada ay blessed afternoon po dyan. And then, kasama din po natin si Sir Alcan Fregs, sabi niya, Amen. Then, si Sister Atina Nicole Madrigal, sabi niya, good morning po sa lahat. Amen. Then kasama din po natin si Missionary Jess Letargo. Kami po yung dalawang nag-drive, okay, nagsundo kaninang madaling araw. Sabi niya, grace morning to all ka-fated in Christ. Amen. And then si Brother Jimboy Frigeliana, sabi niya, God morning po sa lahat. God bless po sa atin lahat. Amen, amen. Amen. Sabi ni Sister Atina Nicole, wow, one of my favorite gospel song. Amen, amen. So, yun po yung mga pinapakanta natin before tayo mag-start ng ating Bible study. Ano po yung mga gospel songs, mga hymnal or spiritual songs. Ano po, makapagpalakas ng ating spiritual. Mga kapatid, kaya kailangan natin ng music na nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Amen, amen. So, sino pa ang babati po ay pakilagay na lang po sa comment section. Kung meron kayong prayer request, okay, ilagay nyo rin po. At kung meron kayong mga nais itanong about sa atin pong pag-aaral. Okay, binabati ko rin po pala ang mga kapatiran po natin dito po sa Taal Dispensational Baptist Church. Okay, lahat po na mga brethren, sana po ay maayos po tayo ang ating kalagayan at bukas ay magsama-sama po tayo sa atin pong worship service. Meron tayong Sunday school sa umaga, 9 o'clock at hanggang 9 to 10 po yun, and then 10 o'clock yun po yung ating morning service, and then fellowship po tayo ng lunch, sama-sama tayo. Okay, at meron tayong afternoon service ng alas 2. Okay, so bukas po ay birthday po ng aking anak na bunso. So invited ko po kayong lahat na makadalo. Hindi lamang po yung mga members, maging mga malalapit po dito na listeners natin. Okay, pwede kayong maka-attend bukas ay ikalawang taon ng aking anak, bunsong anak. Second birthday po niya bukas. At meron din ngayon nag-birthday, binabati ko po Sister Rachel. Sister Rachel, apelido ni Sister Rachel. Okay. Giwa, ayan, Sister Rachel Giwa, isa po sa member ng aming church. Okay, siya po yung secretary po ng church natin dito sa Taal. So, dyan po sa Kalaka, I hope na mabuti po ang kalagayan ninyo dyan. Bless po kayo ng Panginoon, Sister Rachel, at ang inyong pong business, ang inyong family, bless kayo ng Panginoon. Okay? So, God bless. Enjoy nyo po yung inyong kaarawan ngayon pong araw pong ito. Happy, happy birthday. Okay? At wala na pong nakita natin na bumati sa comment section. So tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nandito na sa Romans chapter 1 verse 9. Tumawid na po tayo sa verse 9. So matagal din po tayong tumigil po doon sa verse 8. Ngunit ngayon mga kapatid ay dito na tayo sa verse 9 mga kapatid. I hope na masubaybayan po natin ang series po ng atin pong pag-aaral
verse by verse dito po sa Book of Romans. Sigurado po meron po kayong makukuha, matututunan, rightly dividing the word of truth sa pag-aaral natin dito po sa Book of Romans. Kaya ako din po ay nag-i-enjoy, excited na pag-aralan po ito at nais ko rin pong ibahagi ang pag-aaral na ito sa lahat po. Makapag-edify po tayo ng kapatiran at ma-reach out natin yung mga souls na wala pa kay Kristo, maibahagi ang gospel of the grace of God. So and then syempre po walang ibang maitaas sa atin pong pag-aaral na ito kundi ang Panginoong Hesus lamang, mga kapatid. Okay? For His name, sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus, for the glory of God. At hindi po tayo ang mahalagang makita po, hindi po tayo para maging approve sa tao, kundi para maging approve sa Diyos. Kaya tayo nag-study. Study to show thyself approved unto God. Okay, kaya kayo po ay mag-personal study at kung ano po yung napag-aralan ninyo, natutunan ninyo, na-apply po ninyo sa buhay ninyo, you can share it also, amen, sa mga brethren, sa kahit anong pamamaraan, personal, na pag-share, okay, Bible study, sa bawat mga lugar na kung saan ay ikaw po ay nagdi-desire na magpagamit sa Panginoon, i-share nyo po kahit kanino sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan, sa inyong kapitbahay, mga kaibigan, mga kapatid. So kailangan magsalita po tayo. Hindi natin itago ang gospel, because if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Tama, mga kapatid? Kailangan nating ipahayag ang pananampalataya. Yan po yung pinag-aralan natin kahapon sa ating morning Bible study. Okay? So, nandun po yun sa verse 8. I hope na nakita po ninyo or napakinggan po ninyo ang pag-aaral natin. Faith that speaks. Okay? Meron niyang part 1 at meron pong part 2. Okay? So, dito na po tayo, mga kapatid, sa verse 9, mga kapatid. Ang title po ng atin pong pag-aaral is, sinabi po dito, For God is my witness. Okay? For God is my witness. Okay, so binabati ko po din, nandito po si Ma'am Emma Noel Gabay. Sabi niya, good morning, Pastor, at sa lahat ng brethren. Amen, amen. Salamat po, Ma'am Emma, and good morning din po sa inyo dyan. Okay, so enjoy lang po natin, mga kapatid, ang Word of God, ang salita ng Diyos. Tayo ay magkaroon po ng serious, honest Bible study para po ma-apply natin ito sa buhay natin. Lahat ng pinag-aaralan natin, ito po ay hindi lamang dapat sa head, mailagay sa ulo, kundi mailagay sa ating isip, sa ating mga puso, mga kapatid. Kinakailangan mag-manifest din ito sa ating mga buhay. So hindi tayo perfecto, mga kapatid, ngunit ang Holy Spirit, kapag lumakad tayo sa Holy Spirit, okay, i-guide tayo ng Holy Spirit, hindi natin mapupulfill yung lust of the flesh. Dahil everyday, mga kapatid, meron tayong spiritual battle. Okay, kinakailangan palakasin natin ang spiritual natin kasi pag humihina ang spiritual, okay, mabilis tayo na ma-tempt sa mga bagay na makalaman at sa mga makamundong bagay. Kaya i-feed natin lagi ang ating espiritu, ng mga spiritual na bagay, ang salita ng Diyos. Especially tayo po ay nasa panahon ng biyaya, ang Holy Spirit ang gabay natin para maunawaan natin ang salita ng Diyos rightly divided. Okay po, mga kapatid? So tayo po muna ay mag-pray. Tayo ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa oras pong ito muli. Kami po ay mag-aral ng inyong salita. Sa araw pong ito, nagpapasalamat po kami sa inyo na binigyan mo kami ng panibagong lakas at pagkakataon. Kayo po ay amin pong
mapaglingkuran. Kayo po, O Diyos, ang aming mag-glorify sa araw na ito. At kayo po ang priority, ang salita ninyo, ang amin pong lakas, Panginoon. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Gamitin niyo po akong instrumento. Inihiling ko po ang Holy Spirit ang magbigay ng understanding sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So dito po mga kapatid sa sulat ni Apostle Paul, ito po yung salita ng Diyos, no, ginamit lamang po na instrumento, okay, para magkaroon po tayo ng kopya, written Word of God, mga kapatid. At ito po ang ginamit ng Diyos, okay, si Apostle Paul. No, sabi niya dito sa verse 9, "For God is my witness." Okay? Sabi ni Sir Jeric Villarroel, blessed morning, Pastor Ramil. Amen. "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers." Napakaganda po na pagtatalakay po natin ngayon pong umaga, sapagkat dito natin makikita mga kapatid, nung binuksan ni Apostle Paul ang kanyang letter dito sa Rome, sa Romans, meron po siyang napakahalagang statement. Okay? Ito po yung sabi niya, "For God is my witness," sapagkat ang Diyos ang aking saksi. Siya yung nakakita. Okay? "Whom I serve," na siyang aking pinaglingkuran. No, with my spirit, in the gospel of His Son. So nakita natin mga kapatid, ang statement ni Paul, hindi po ito sa pagmamalaki niya mga kapatid. Hindi niya pinagmamalaki yung kanyang pag-serve sa Panginoon. But ito'y pagpapakita ng kanyang testimony na sa paglilingkod niya sa Diyos, sa ministry niya, ay meron siyang pure motive. Malinis sa harapan ng Diyos ang kanya pong ginagawa sa Panginoon. Okay? So pinapakita dito mga kapatid that Paul's testimony in the ministry is pure. Okay? Malinis sa harapan ng Diyos mga kapatid. Amen. So hindi po si Paul naghahanap ng approval ng tao. Okay, naglilingkod siya sa Diyos mga kapatid, hindi para purihin siya ng tao. Hindi po niya hinahanap yung papuri ng tao. Nakuha natin mga kapatid, hindi katulad ng mga religious leaders, di ba sa panahon ni Jesus Christ, yung mga Pharisees, okay, sila po ay merong paglilingkod, no, na may kahipokrituhan, di ba? Pakitang tao. Okay? They sought men's praise. Tama? Gusto sila ay purihin ng tao. Gusto sila ay palakpakan ng tao. I-recognize sila ng tao. Mga kapatid, hindi ganon si Apostle Paul. Ang kanya pong paglilingkod, no, ay para i-approve siya ng Diyos. Hindi aprubahan siya ng tao. Amen. At ang paglilingkod ni Paul sa ating Panginoon is in spirit. Sabi niya, "I serve with my spirit." Kaya mga kapatid, tayo ngayon sa dispensation of grace, ito po yung ating pattern sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Dito natin makikita mga kapatid bilang mga mananampalataya, ang pattern natin si Apostle Paul, meron siyang servant's sincerity. Seryoso ang paglilingkod niya sa Diyos, mga kapatid. Hindi pakitang tao, hindi para palakpakan ng tao, hindi para purihin ng tao, mga kapatid, kundi para
sa kapurihan ng Diyos. God is my witness. At nakita natin mga kapatid yung paglilingkod niya in spirit. Amen. In spirit. So, dito natin makita sa ating pag-aaral mga kapatid, no, at i-explore pa natin ito mga kapatid, ang mga katotohanan na pinakita dito ni Apostle Paul, okay, bilang ang Diyos ang kanyang saksi. Okay, for God is my witness. So, dito po mga kapatid sa Romans chapter 1 verse 9, dito natin sa makikita, sabi niya, for God is my witness. So the reality of His witness, the reality, no? Meron pong Diyos, mga kapatid, na nakakakita, no, ng ginagawa ni Apostle Paul. Tama mga kapatid, at hindi lamang panlabas ang nakikita ng Diyos, higit sa lahat mga kapatid, yung loob, yung motive. Kung ang ating bang motibo ay pure sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, sabi ng 1 Samuel chapter 16, tingnan po natin mga kapatid sa 1 Samuel, ito po ay mahalaga pong principle sa paglilingkod natin sa Panginoon mga kapatid. Sabi ng Bible, man looks on the outward appearance. Tama? Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Diba? Sabi dito, look not on his countenance. Sabi ng Diyos kay Samuel, huwag kang tumingin sa kanyang hitsura, countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Mga kapatid, tandaan natin palagi sa paglilingkod natin sa Diyos, ang hinahanap ng Diyos yung pure heart, mga kapatid, sincere heart, mga kapatid. Amen? Kung totoo sa puso natin ang ginagawa natin, alam ng Diyos. So God is our witness. The reality, no, of His witness. Sa time ni Paul, mga kapatid, no, alam ng Diyos na ang paglilingkod ni Paul, no, ay totoo, pure. Meron siyang pure motive, mga kapatid. Amen? Tingnan po natin sa Philippians chapter 1, Book of Philippians chapter 1 and verse 8. Sabi po ng Bible, for God is my record. Diba? Ang Diyos ang nakakaalam, no, ng paglilingkod niya sa Panginoon. How greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Alam niyo po kung gaano kamahal ni Paul, no, ang mga mananampalataya. Amen. Nasasabik siya na maka-fellowship ang mga mananampalataya. God is my record. So God Himself could testify, mga kapatid. Ang Diyos ang makakapagpatotoo kung gaano kasincere si Apostle Paul sa ministry. Amen? Sa paglilingkod niya sa Panginoon. So God is my witness, God is my record, mga kapatid. Amen. So, dito po sa Galatians chapter 1 verse 20, Galatians chapter 1 verse 20, sabi po dito, now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not. Nakita niyo po mga kapatid. Sabi ni Paul mga kapatid sa Galatia, ang mga bagay na isinulat ko sa inyo, masdan. Okay? Sa harap ng Diyos, sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. He served, mga kapatid, under divine accountability. Amen. Alam ni Paul na ang pinaglilingkuran niya
no, ay Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na siyang nakakaalam ng lahat. Kaya hindi niya kailangan ng human approval, mga kapatid. Kasi kung ganyan ang paglilingkod natin ngayon, para lamang i-approve tayo ng tao, mga kapatid, no? Meron pong compromise sa paglilingkod na yan. Pero kung ang Diyos ang atin pong approval, amen, susundin natin ang kanyang kalooban, mga kapatid. Amen? Hindi tayo magkakaroon ng yung bang impurity, impure motive, mga kapatid. Hindi tayo magsisinungaling. Sabi dito, I lie not. Before God, I lie not. Amen. So ngayon, mga kapatid, alam natin, no, balang araw, magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng ginawa natin dito sa mundo, no, especially ang mga believer, haharap, no, sa Panginoon, sa judgment. Sabi ng Romans chapter 14 verse 12, Romans chapter 14 and verse 12, sabi po ng Bible, so then every one of us shall give account of himself to God. Mga kapatid, kumusta yung ating paglilingkod? Kumusta po yung motive natin sa paglilingkod sa Diyos? Masasabi din ba natin that God is my witness? God is my record? Amen? We will give an account directly, mga kapatid, personally, before God. Amen? So tayo bilang member ng body of Christ, doon po tayo sa judgment seat of Christ, mga kapatid. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, sabi po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Sabi ng Bible, mga kapatid. So, haharap tayo lahat bilang member ng body of Christ sa judgment seat of Christ. Kaya mga kapatid, ang ganda po na sa ating paglilingkod sa Diyos, i-check natin yung ating motive. Sincerely ba tayo? Pure ba ang ating motibo? Mga kapatid, tayo ba ay walang yung pagsisinungaling? Totoong paglilingkod ang pinapakita natin sa Diyos? O baka i-please lang ang tao? Bakit tayo naglilingkod, mga kapatid? To serve with a pure heart. Pure heart, mga kapatid. So yun po ang nais ng Diyos. Para po hindi po nakakahiya. Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. Hindi approved unto man. Bakit tayo nag-aaral, mga kapatid? Para ba i-approve ka ng pastor? I-approve ka ng tao? I-approve ka ng kapatid mo sa Panginoon? Hindi, mga kapatid. Para maging approved tayo sa Diyos. A workman that needeth not to be ashamed. Mga kapatid, pagdating sa judgment seat of Christ, malalaman natin kung yung ginawa natin ay approved sa Kanya. O ashamed, mahihiya tayo. Bakit, mga kapatid? Hindi totoo yung paglilingkod natin sa Kanya. Amen? So when God is your witness, you can stand firm, mga kapatid. Kahit hindi maunawaan ng nasa paligid mo, yung ginagawa mo, pero ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen? Hindi ka naglilingkod to please men, but to please God, mga kapatid.
So let God be your witness. Sa paglilingkod natin, okay, faithfully, mag-serve tayo faithfully. Let God be our witness, not men, but God. Colossians chapter 3 verse 23, sabi po ng Bible sa Colossians chapter 3 verse 23, sabi po dito mga kapatid, and whatsoever ye do, do it heartily. Amen. As to the Lord and not unto men. Nakita po natin mga kapatid, no, meron pong instruction, no, anuman ang gawin natin ng nasa puso, buong puso, para sa Diyos, hindi para sa tao. Amen mga kapatid? So napakaganda po na pattern, no, na binigay sa atin ni Apostle Paul. No, nire-remind tayo mga kapatid that ministry is not for man's praise. Hindi para purihin tayo ng tao. Para i-like ng tao, i-heart. 'Di ba yung mga reaction ngayon, merong like, merong heart, merong care, merong angry, merong nakakatawa, yung tumatawa. Mga kapatid, hindi po tayo dapat ganon. Hindi po tayo for followers. Mag-gain ng followers sa Facebook. Hindi po ganon mga kapatid. Amen. Hindi ka magsasabi ng totoo para i-follow kanya palagi. Mga kapatid, hindi po tayo dapat for man's praise, but for God's pleasure. Para i-please natin ang Diyos. Yun po ang nire-remind ni Apostle Paul sa sinabi niyang, for God is my witness. Mga kapatid, tayo ay meron pong witness, saksi, nakakakita sa ating paglilingkod. So this is the reality of His witness. Every believer stands now personally before God. Ganun din mga kapatid, ang mga believers. Ang Diyos ang nakakakita sa ating paglilingkod. Man looketh on outward appearance, but God looketh on the heart. Ang tinitingnan ng Diyos yung motibo natin, hindi yung quantity, kundi yung quality. Ang tinitingnan ng Diyos mga kapatid sa paglilingkod ay yung quality. Why? Why you serve God? Why you do it? Bakit ginawa mo yan? Is it for men or is it for God? Mga kapatid. So hindi po yung how many. Hindi po yun ang basihan mga kapatid ng reward kung marami kang ginawa. Ang basihan, what sort it is. Diba? What sort, anong quality ng ginawa natin para sa Panginoon. Amen. So dito mga kapatid, tinuturo sa atin na alam ng Diyos, God is our witness. Sabi ni Paul, no, whom I serve. Okay, whom I serve. Romans chapter 1 verse 9. For God is my witness, whom I serve. Amen. Sir Manuelito Hermoso, blessed morning po, Pastor. Amen. Okay, sabi ni Missionary Jess, be ye followers of me, even as also am of Christ. Amen. So katulad po ni Paul, na naglingkod siya kay Kristo ng totoo, merong pure motive mga kapatid, i-follow natin siya. Dahil sumusunod siya kay Jesus Christ. Amen? Sabi ni Ma'am Emma, that's right po. Amen. Si Sir Manuelito, sabi niya, Pastor, kilala niyo po ba si Pastor Bobby Colardo? Opo, kilala po natin at kaibigan po natin siya. Okay? So, yun po mga kapatid. So, dito po
sabi ni Paul, "For God is my witness, whom I serve." Whom I serve. So napakaganda po na makita natin ang paglilingkod ni Apostle Paul, no, ay paglilingkod sa Diyos na buhay. Amen. Service to the living God. So ang Diyos na kanyang saksi ay kanyang pinaglilingkuran, mga kapatid. Buhay na Diyos ang pinaglilingkuran ni Apostle Paul. Amen. At kung siya po yung pattern natin sa paglilingkod, we serve also to the living God. Ang buhay na Diyos, katulad ng sinabi po doon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 1 and verse 9, "For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God." Mga kapatid, yung mga mananampalataya sa Thessalonica, nakita po sa kanila yung pagbabago. How ye turn to God. Amen. U-turn. Galing sila sa paglilingkod sa mga idols, mga Diyos-Diyosan. Pero nung sila po'y naligtas, nakakilala sa gospel ni Kristo, mga kapatid, nanampalataya sa sapat na ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, sa gospel of grace, yun po yung naging result, no, ng kanilang faith, yung kanilang pag-serve from idols, and then nag-serve na sila sa totoo at buhay na Diyos, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo ay tunay ng ligtas, amen, dahil sa gospel, sabi dito po sa verse 5, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance." Tingnan niyo po ang sabi ni Paul, our gospel. Minsan sinasabi niya, no, sa ibang sulat niya, my gospel. And then sabi niya, our gospel. So ibig sabihin, meron na siyang mga kasama dito. Ang dala-dala nilang gospel is the gospel of the grace of God. Sino ba ang naging kasama dito ni Paul? Dito sa Thessalonica. Okay, dito po sa verse 1, "Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ." Alam niyo po ang ibig sabihin ng church? In God the Father and in the Lord Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon na, ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay member ng church. The church is the people na tinubos ng dugo ni Kristo. Binili ng dugo ni Kristo, the church of God which purchased with His own blood. Amen. So hindi po siya denomination, mga kapatid, kundi ito po, ang church, the body of Christ, composed ng mga saved Jews and saved Gentiles. Kasi kung hindi ka member ng body of Christ, ikaw po ay Gentile. Gentile, unsaved sa harapan ng Diyos. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Gentile. Pero nung ikaw ay nanampalataya sa gospel of grace, mga kapatid, katulad ng mga taga-Thessalonica, dumating po ang ebanghelyo sa kanila, hindi lamang sa salita, ngunit, sabi ng Bible, maging sa kapangyarihan. There is power, mga kapatid, sa gospel, at ito yung power of God unto salvation. Ito yung magliligtas sa tao. Ang gospel ni Jesus Christ, ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na mamuli. Wala nang ibang power
no, na magsisave sa tao. The saving power is the gospel of the Lord Jesus Christ. To them, no, sa mga magbibilib, sa mga mananampalataya. Sabi ng Bible, in the Holy Ghost. Imagine nyo mga kapatid, nung dumating ang gospel sa kanila, nandoon yung kapangyarihan, nandun yung banal na espiritu, at meron pong much assurance. Kaya nga, tayo po ay nagkaroon ng assurance na tayo'y naligtas, mga kapatid, dahil ang Holy Ghost, yun po ang patunay na tayo ay ligtas. After that ye believe the gospel of your salvation. Pagkatapos mong sinampalatayanan yon, meron kang banal na espiritu. Sabi dito, as you know what manner of men we were among you for your sake, and you became followers of us. Tingnan nyo, yung mga mananampalataya, naging follower nila Apostle Paul. Sila'y sumunod kina Apostle Pablo, mga kapatid, and of the Lord. Of course, mga kapatid, kapag sumunod ka kay Paul, sumusunod ka sa Panginoon. Dahil idadirect tayo ng gospel na pinangaral ni Paul sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos, mga kapatid. Kaya i-check mo kung ikaw ba nga ay totoong ligtas, totoong naligtas ng tamang gospel sa panahong ito ng biyaya. Dahil kahit ano pong paglilingkod mo, kahit marami kang ministry, marami kang ginagawa, sabi mo sa Panginoon, pero wala kang Holy Spirit, hindi ka pa rin nakapaglilingkod ng totoo. Dahil ang Diyos, bago mo siya paglingkuran, dapat meron ka munang relationship sa Kanya. Meron ka munang banal na espiritu, mga kapatid. Marami ngayon nagkiklaim sila ay servant, sila ay minister, di ba? Sila ay nagsiserve, every Sunday nagpipreach, every Sunday umaawit sa choir, every Sunday nandun sa church faithful, pero walang relationship sa Panginoon, walang banal na espiritu. Why? Mga kapatid, dahil wala pa sa Kanya ang totoong pangunawa sa gospel ng biyaya ng Diyos. Are you saved by the gospel na nagliligtas sa panahong ito? Baka magulat na lang tayo, mga kapatid, no? Matagal kang member ng simbahan, ni-expect mo na doon ka sa langit. Ini-expect mo na haharap ka sa judgment seat of Christ, kasama ka sa rapture. Yun pala, mga kapatid, wala kang Holy Spirit. Okay? Wala kang relationship sa Panginoon. Hindi ka tanggap-tanggap lahat ng ginawa mo sa Kanya. Hindi lahat approve. Dahil wala kang relationship sa Panginoon. Before, mga kapatid, na tayo'y mag-serve sa buhay na Diyos, okay, dapat siguraduhin mo muna na ang kaligtasan mo, okay, ay totoong kaligtasan na nakaayon po, okay, sa banal na kasulatan, rightly divided. Dapat tama yung gospel. Amen. Hindi halo-halo, hindi perverted gospel, kundi yung gospel na pinarating nila Apostle Paul. Amen. Nakatulad dito sa Thessalonica, sila'y naglingkod sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos. Galing sila sa mga paglilingkod sa mga idols. Pero ngayon, mga kapatid, buhay na Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Bakit? Meron na silang assurance. Meron na silang banal na espiritu. Amen. Sabi po dito, and ye became followers of us. Naging tagasunod po sila, no, nila kay Apostle Paul and of the Lord. Kaya sabi ni Paul, be ye followers of me.
even as also am of Christ, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Sa time na ito, mga kapatid, ang mga mananampalataya, yung pagtanggap nila ng salita ng Diyos ay meron pong affliction. Merong panguusig silang nararanasan. Ngunit meron silang joy of the Holy Ghost. Dahil nga po may Holy Ghost na sila, mga kapatid, meron po yung joy sa pakikinig, sa pagtanggap ng salita. Tama, mga kapatid? Ang totoong may Holy Ghost, kahit maraming panguusig, maraming persecution, pero ang salita ng Diyos, yan ang kanyang kagalakan. Yan ang kanyang kalakasan. Kaya sabi ng Bible, ang mga mananampalataya dito sa Thessalonica, naging examples. Naging good example sila sa mga mananampalataya sa Macedonia, sa Achaia. At sabi ng Bible, hindi lang doon, but in every place your faith to God's word is spread abroad. Kumalat po ang kanilang paghayag ng pananampalataya nila. Kagaya nung pinag-aralan natin, kahapon, yung mga believers sa Rome, ang kanilang pananampalataya ay hayag throughout the whole world. Amen. Kaya nga, sounded out sila. Vocal sila sa salita ng Diyos. Hindi nila tinatago yung napakinggan nilang gospel. Mga kapatid, kahit may persecution, nandun yung kanilang joy. Dahil totoo na ang paglilingkod nila sa totoong Diyos. Amen? Kung ikaw po ay tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, dapat makita mo, na ikaw ay meron ng totoong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, whom I serve. Ang Diyos na aking saksi, na aking pinaglingkuran. At dahil pinaglingkuran yon ni Apostle Paul, ang totoong Diyos na yon, marami po ang nahawa. Marami po ang nadala niya sa totoong paglilingkod. At tayo rin po ay isang bunga. Amen? Nadadala sa atin ang tamang gospel. Naipasa sa atin, ang tamang doktrina. Kaya tayo ngayon ay nakakapag-serve din sa buhay na Diyos. Amen, mga kapatid? Sabi ni Missionary Jess, therefore to follow Paul is to follow Christ, rightly divided, the risen glorified Lord speaking to His church today. Amen? Ayan, merong stars na pinadala si Sister Angeline BCS. Okay, God bless po sis. At salamat po dyan sa stars na yan. At sabi dito ni Sir Federico, mapagpalang araw po nagmumula sa Diyos sa lahat ng kapatiran. Silip lang po at may pasok po ako. Sa replay na lang po ako babawi. Amen. Glory to God po. Amen. So he served God. Apostle Paul served the living God. Amen? And then yung service niya, mga kapatid, is from love. From love. Galing sa pag-ibig niya. Amen? Hindi galing sa batas. Hindi galing sa kautusan. Kundi out of love. Ganun dapat ang paglilingkod, mga kapatid. Sa pattern natin na binigay ng Diyos through Apostle Paul, sabi po dito sa Galatians chapter 5 verse 13, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love
serve one another. Amen. But by love, serve one another. Sabi ng Bible, tayo po ay tinawag sa kalayaan. Amen. We are called unto liberty. Because of grace, we are free from the law of sin and death. But we have the law of the Spirit. Meron tayong Holy Spirit na dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kapag nilid tayo ng Holy Spirit, mga kapatid, ililid tayo ng Holy Spirit patungo sa pag-ibig. Patungo sa pagseserbisyo sa Panginoon na meron pong pag-ibig sa bawat isa. But by love, serve one another. Amen? So dito po sa body of Christ, lahat po tayo members ng body of Christ na meron pong Holy Spirit, dapat mag-manifest yung leading ng Holy Spirit sa atin. Amen? Use not liberty for an occasion to the flesh. Bakit ba tayo pinalaya ng Diyos? Pinalaya niya ba tayo para sundin ang laman natin? Ha? Sundin ang gusto ng ating flesh? No. Pinalaya tayo ng Diyos, okay, sa pamagitan ng grace para mag-serve sa bawat isa. Mag-serve sa Panginoon at mag-serve sa bawat isa as members ng body of Christ. Service to one another na meron pong love, meron pong pag-ibig, mga kapatid. So ganyan po ang design ng Diyos. We are called to love one another, to serve one another. Amen. Service through liberty. Sabi ng Romans chapter 6 verse 22. Romans chapter 6 verse 22, sabi po ng Bible, but now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. So we are free from sin. Okay, we become servants to God, mga kapatid. So servants na tayo ng righteousness. Kaya nga, ang grace ng Panginoon, hindi tayo tuturuan na mag-sin o magkasala, kundi tuturuan tayo ng grace ng Panginoon mag-serve. Tama, mga kapatid? Tingnan po natin sa Titus chapter 2. Titus chapter 2, okay, verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa because of the grace of God. The gospel of the grace of God. Sabi dito, para ito sa lahat ng tao. And then, yung grace na yon na nagligtas sa atin, siya din ang magtuturo sa atin to deny ungodliness and worldly lusts. We should live soberly, righteously, and godly in this present world, mga kapatid. So grace is not a license to sin. Grace is a liberty to serve. So mga kapatid, we have the liberty to serve God. Amen. Kasi hindi lahat po ng tao nakakapag-serve sa totoong Diyos because hindi pa sila naliligtas by grace. Tama, mga kapatid? Yung paglilingkod nila out of their flesh, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang tatanggapin ng Diyos na service ay holy service. Holy, kabanalan. Paano tayo magiging banal kung meron tayong Holy Spirit? Amen? Led by the Spirit. At yun ang reasonable service. Yun ang katanggap-tanggap sa Diyos na service, mga kapatid. So,
Hindi katulad sa Old Testament. Oho, na ang service doon mga kapatid under the law. 'Di ba? Merong mga Levitical priesthood. 'Di ba po mga kapatid, yung mga priest ang nagsiserve doon sa temple, yung mga Levites. Pero ngayon mga kapatid, lahat ng member ng body of Christ, meron tayong liberty to serve the living and true God. Spiritual service na. Hindi na yung physical, no, kagaya doon sa templo, doon lang nakakapag-serve. Sa temple. Outside doon, no, malayo ka sa Diyos. 'Di ba? Mga kapatid, ngayon spiritual ang ating paglilingkod. Sabi ni Paul, whom I serve with my spirit. Amen. Hindi external ang tinitingnan ng Diyos, kundi internal. Hindi yan pagandahan, mga kapatid, ng outside na paglilingkod. Kundi ang tinitingnan ng Diyos yung inside. Amen? Kung gaano tayo naglingkod, paano natin pinaglingkuran ang Diyos, and then why we serve God. Ano yung motive ng paglilingkod natin sa Kanya. Amen mga kapatid? So hindi po katulad sa Israel noon, na merong mga templo, ordinances, may mga sacrifices, animal sacrifices. Pero ngayon, we are a minister of the new dispensation. Amen? Dispensation of grace. Tama mga kapatid? We are not in the dispensation of law, but we are now in the dispensation of grace. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. So tayo po ay under grace na. Kaya ang paglilingkod natin sa Diyos ngayon is dapat Holy Spirit ang naglilid. The Holy Spirit ang nagbibigay ng direksyon, hindi yung batas ni Moises, mga kapatid, kundi yung nilagay ng Diyos sa kanyang salita, okay, through Apostle Paul. Ito po yung mga pattern natin sa paglilingkod sa Diyos. The dispensation of the grace of God which is given to Apostle Paul, mga kapatid. Amen. So dito po mga kapatid sa verse 9, ang sabi ni Paul, okay, meron comment dito, Sister Chris Apaya Catalo, magandang umaga po Pastor, listening while doing the household chores po. Amen, amen. Tama po yan sis, habang naglalaba, habang naguhugas ng plato, ayan, lagyan nyo lang po ng speaker para kahit yung mga kapitbahay makapakinig sila. Amen. Okay, sabi ni Brother Charles, good morning po Pastor at sa mga kapatid, God bless us all. Amen. So, nandyan po yung mga binibigay ni Missionary Jess na mga verses. Okay, makakatulong yan sa ating pong pinag-aaralan ngayon. Okay? So, nasa na ba yung ibang comment? Sinsya na po at pawala-wala yung aking. So, yan. Salamat po sa mga nagbibigay po ng mga verses. Kay Missionary Jess. Okay, salamat sa pagdagdag. So, dito po, sabi ni Paul, for God is my witness, whom I serve with my spirit. With my spirit. So, ano po ang pinapakita po dito, mga kapatid? Na ang paglilingkod sa totoong Diyos, ay dapat meron pong sincere spirit. Sincere spirit, mga kapatid. Sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 6, Ephesians chapter 6 verse 6, not with eye service as men pleasers,
but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Sincere. Galing sa puso, mga kapatid. Ganyan ho ang service ni Apostle Paul. Amen. That's our pattern. Not with eye service. Hindi lang dahil may nakakakita. Maggagawa ka sa ministry dahil may nakakita na men pleasers, na piniplease natin ang tao, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. May makakita o wala, gawin ang kalooban ng Diyos from the heart. Amen? Sincere spirit, mga kapatid. And then, Romans chapter 8, verse 16. Romans chapter 8, verse 16. Sabi po ng Bible, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen? Ang Holy Spirit po ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Kaya paano natin nalaman na tayo ay anak ng Diyos, mga anak ng Diyos? Dahil sa banal na Espiritu. Amen. Tayo ay may Holy Spirit. Siya yung naging saksi. Siya yung naging witness sa ating espiritu. That we are the children of God. So ang Holy Spirit ang katibayan. Kaya nga pag-aralan mo sa panahon ng biyaya, paano mo matanggap ang Holy Spirit. Kasi sa Book of Acts, sa transitional book, iba't ibang pamamaraan para matanggap ang Holy Spirit. Sa Acts 2:38, meron pong water baptism, repent and be baptized. Sa ibang verses sa Book of Acts, merong laying of hands. Natanggap nila ang Holy Spirit dahil merong nag-lay hands sa kanila. Iba-iba po yun, mga kapatid. Pero sa panahon talaga natin ngayon, fix na. Ito na lang yung isang verse na magpapatibay kung paano mo matatanggap ang Holy Spirit. Sabi ng Ephesians 1:13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed. Wala ng water baptism, wala ng laying of hands. Ang response na lang, mag-believe ka sa gospel ng iyong kaligtasan, sa ginawa ni Kristo, sa pagkamatay niya, pagkalibing at muling pagkabuhay. At sabi ng Bible, masilihan ka na. Ye were sealed. Meron ka ng tatak ng banal na espiritu ng pangako. Amen. So ang paglilingkod natin ngayon sa Diyos ay malinis na. Bakit? Meron tayong banal na espiritu. Tama, mga kapatid? Malinis, pure, sanctified yung paglilingkod natin dahil sa Holy Spirit. Amen. Hindi tayo masasanctified kung wala tayong Holy Spirit. Hindi tayo malilinis kung walang Holy Spirit, mga kapatid. Kaya kailangan na ang tao magkaroon muna ng banal na espiritu. At yung banal na espiritu na yon, ang magiging witness sa kanyang espiritu na siya'y anak ng Diyos. Are you God's son? Are you God's child? Tayo ba'y mga anak ng Diyos? Because of the Holy Spirit. Amen. Kaya dapat ang Holy Spirit ang atin pong source, ang atin pong strength. Amen. Sa paglilingkod natin sa Diyos. Siya yung ating guide. Siya yung ating leader
Siya yung ating teacher, mga kapatid. Ituturo niya sa atin kung paano paglingkuran ang Diyos. Okay? At ang gagamitin ng Holy Spirit, mga kapatid, yung tamang way. Amen? Sa paglilingkod. At binigyan tayo ng pattern sa paglilingkod. At yun ay si Apostle Paul. Tama, mga kapatid? Sabi ni Paul, be ye followers of me, even as also am of Christ. So, hindi po si Paul lamang ang nagsalita ng ganon, kundi ang Holy Spirit. Amen. Ang nagsalita, ginamit lang si Apostle Paul. Meron pong nakita akong post, no, na dito po sa Galatians chapter 1 verse 11. Ay sabi dito ni Paul, but I certify you, brethren. Pinapatutuhanan ni Paul sa mga kapatiran that the gospel which was preached of me is not after man. Sabi ni Pablo, yung gospel na pinipreach ko sa inyo, hindi galing sa tao. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Nakita ko doon sa post, yung nagtuturo doon, yung INC. Okay, INC, yung Iglesia No Cristo. Kasi si Cristo tao lang sa kanila, ha. So sabi dito, ang paliwanag ng ministro na yon, dito si Apostol Pablo, nagsalita siya dito ng pagod. Oo, pagod si Pablo. Kaya nasabi niya to. Kumbaga para bang sinasabi niya na hindi yan totoo. Yung sinabi yan ni Pablo, kumbaga nasabi niya lang yan dahil pagod daw siya, napagod. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ganun ang interpretation? Okay? Meron naman sa kanila, nung sinabi ni Thomas na my Lord, my God, di ba? Nakita ni Thomas si Kristo, na buhay talaga si Kristo. Ang sabi naman ng INC, ay kaya yan nasabi ni Thomas kasi nagulat siya. Di ba? Nagulat. Di ba? Para bang, Diyos ko. Nagulat. Kaya napa-Diyos ko. My God, my Lord and my God. So sabi ng INC, ng mga ministro, nagulat lang yan si Thomas. Hindi talaga ibig sabihin na si Kristo ay Diyos. Nagulat lang. At dito naman, nung sinabi yan ni Pablo, pagod siya. Napagod siya. Hindi yan ang ibig sabihin yan. So mga kapatid, no, kaya salamat sa Panginoon. May Holy Spirit tayo. Natitest natin ang tamang paliwanag, ang tamang interpretation. Amen. Nadi-discern natin ngayon because of the Holy Spirit, mga kapatid. Kung walang Holy Spirit ang isang tao, talagang walang mag-guide sa kanya. Madadaya siya, mga kapatid. Amen. Pero ang Holy Spirit, mga kapatid, ngayon nag-aaral tayo. Amen. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa iyo ng pangunawa. Sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Yung pong natural man, yun po yung walang Holy Spirit, unsaved. So hindi niya matatanggap yung mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yes, mga kapatid, hindi niya tatanggapin. Okay? For they are foolishness unto him. Kamangmangan yan sa mga unsaved. Neither can he know them. Hindi nila malalaman yan. Because they are spiritually discerned. So, ang salita ng Diyos, pag hindi po ang Holy Spirit ang mag-guide, delikado. Tama? Dangerous. Iti-twist nila yan. Papunta sa kanilang distraction. Pero pag may Holy Spirit ka at dependent ka sa Holy Spirit,
Amen. Hindi ka umaasa sa sarili mong paliwanag. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa iyo, okay, by comparing scripture with scripture. Sabi ng Bible dito sa verse 13. Amen. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Hindi po tao ang nagtuturo. Tama mga kapatid, sabi ni Paul, nagsasalita kami, hindi salita na nanggaling sa karunungan ng tao na tinuturo, but which the Holy Ghost teacheth, mga kapatid. Sino ang nagtuturo ngayon ng salita ng Diyos sa atin? Ako po'y ginagamit na instrumento, pero ang teacher natin ay ang Holy Ghost. Tayo ay mga estudyante, mga kapatid, at ang ginagawa natin comparing spiritual things with spiritual. Amen? Just scripture alone. Scripture can interpret scriptures. Ang banal na salita ng Diyos ang magpapaliwanag sa kanyang sarili without the human wisdom, mga kapatid, but the Holy Ghost teacheth. Amen, mga kapatid. Salamat, meron tayong Holy Spirit. Kaya ganun din sa paglilingkod. Dapat may Holy Spirit tayo. Sa pag-aaral, siguraduhin mo may Holy Spirit ka. Dangerous kapag walang Holy Spirit ang tao. No, malilinlang ka, madadaya ka, okay, or mapupunta ka, mga kapatid, sa mga private interpretation. Madidiscern mo yan kapag may Holy Spirit ka na ang tao ay pag nagpapaliwanag siya, sarili niyang paliwanag yan. Sarili niya yan. Hindi nagra-rightly divide. Diba? Hindi tinitingnan yung context. Guided kaya yan ng Holy Spirit? Diba? Sasabihin mo na nung sinabi yun ni Paul, pagod lang siya? Hindi mo pinaniwalaan ang mismong sinasabi ng salita ng Diyos? Dadagdagan mo ng interpretation mo, sarili mong interpretation? Mga kapatid, yun po ay pandaraya, perverted. Yun po ay corrupt. Kaya nga kailangan natin malinis tayo ng banal na espiritu. Amen? Ang paglilingkod natin sa Diyos na buhay dapat spirit-led, spirit-guided. Ang Holy Spirit ang gagabay. Amen? Ang Holy Spirit na nagwi-witness sa ating spirit that we are the children of God. So, sabi ni Paul, whom I serve in my spirit. So, ibig sabihin, sa panahon natin ng dispensation of grace, ang paglilingkod, ang tinitingnan ng Diyos, yung nasa loob, internal. Dapat motivated yan ng indwelling Holy Spirit. Amen? Mga kapatid, kaya nga ang sabi ng Bible, pag lumakad tayo sa Espiritu, merong bunga. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at yun mga kapatid ang magmamanifest kapag tayo ay lumalakad sa Espiritu. Nakakapag-serve tayo ng totoo sa harapan ng Diyos. Amen mga kapatid? Nakakapag-serve tayo ng reasonable service, ng holy, acceptable unto God. Amen? Dahil po sa Holy Spirit. Hindi sa sarili natin na pamamaraan.
So kailangan meron pong Holy Spirit na gagabay sa ating paglilingkod. Amen. Okay? So sabi dito mga kapatid ni Paul, balik tayo sa Romans chapter 1, verse 9. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. In the gospel of His Son. So kaninong gospel? Gospel ng bugtong na anak ng Diyos. Okay, the gospel of Jesus Christ. Ito po yung revelation ng Diyos kay Paul na gospel, the gospel of His Son. Ito po yung sinabi niya na gospel, no, na makapagliligtas sa tao. Sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4. Okay, dito muna sa verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So the gospel na pinangaral ni Paul, kung saan mga kapatid, ito yung sentro ng paglilingkod ni Paul, in the gospel of His Son. Sabi ng Bible, dito po naligtas, no, ang mga tao, by which also ye are saved. Diyan tayo naligtas sa gospel na pinangaral ni Paul, in the gospel of Jesus Christ. So si Jesus Christ mga kapatid, ang central, no, na persona ng gospel. At ang sabi ng Bible, ito yung nagligtas. Kung inyong alalahanin, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered. Okay, kanina preach. Tama, preach, delivered. Okay, kanina declare. Okay, declare, preach, delivered. Okay? Kumbaga si Pablo mga kapatid, no, taga-deliver. Taga-deliver siya ng mensahe. Yung taga-deklara, taga-pangaral, taga-deliver. Ano yung dineliver niya? First of all, that which I also received. Natanggap niya rin yon mula sa Panginoon. How that Christ died for our sins. Ito yung good news. Ito yung gospel, mga kapatid. The gospel of His Son, the Lord Jesus Christ. Okay, this is the centerpiece of message, okay, ng pinapangaral ni Paul. Kung paanong namatay si Kristo para sa ating makasalanan, according to the scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the scriptures. That is the gospel, mga kapatid, na pinangaral ni Apostle Paul. And then ito po ay ni-receive niya mula sa Panginoong Jesucristo. Direct revelation sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi niya ito sa sarili niya, hindi ito nagmula sa tao. This is direct revelation, okay, ni Jesus Christ sa kanya. Sabi dito sa verse 12, but for I neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Mga kapatid, paano ka na-save? Anong gospel ang nag-save sa'yo? Ito ba yung gospel na pinangaral ni Apostle Paul, the gospel of the Lord Jesus Christ, na nireveal sa kanya ng ating Panginoon Jesucristo? Or yung gospel na nandoon sa lumang tipan, under the law? Tandaan niyo po, pinag-aralan po natin yung different gospels, no, sa Biblia. At yung mga gospel na yun, mga kapatid, hindi pare-parehas. Yun po yung magkakaiba sa panahon, sa audience,
kung para kanino. Okay? Ang nilalaman mag-iba-iba mga kapatid. Ang gospel of the kingdom, hindi po yan yung gospel of the grace of God. Amen. Magkaiba po sila. Ang pinipreach ni Paul na gospel ay hindi galing sa tao, hindi niya kinopya kung kani-kanino. Ito ay personal, face-to-face revelation ni Jesus Christ sa kanya. At siya yung unang nag-preach po nito na makapagliligtas ito na gospel na ito, the gospel of the grace of God. Sabi niya mga kapatid, sa Acts 20:24, to testify the gospel of the grace of God. Amen? Ito po yung nireveal ng Panginoon kay Paul. Kaya kung babaliwalain mo yung gospel na pinangaral ni Apostle Paul, the gospel of the Lord Jesus Christ, amen, the gospel of the grace of God, mga kapatid, wala kang Holy Spirit, wala kang liberty to serve God, to serve the true and the living God. Nandun ka pa rin sa iyong laman. At kapag ikaw ay nasa laman, wala ka sa Holy Spirit, mga kapatid, malayo ka sa Diyos. Wala kang access sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo ay hindi po valid. Hindi tatanggapin ng Diyos. Hindi approved sa Diyos. Ang i-approve ng Diyos, mga kapatid, ay yung paglilingkod na mayroong Holy Spirit na naligtas, okay, ng gospel of the grace of God. Yung mga tao na sinabi ni Paul, mga kapatid, yung God's beloved, ito lang po ang pwedeng makapaglingkod sa Diyos na meron pong pure heart. Amen? Pure motive. Okay? So sabi dito sa verse 7, ito yung mga beloved of God, called to be saints. Ito po yung sinulatan ni Paul sa Rome. Amen. At sila po yung naghayag ng kanilang pananampalataya throughout the whole world. At sabi ni Paul, yung Diyos na naging saksi sa aking paglilingkod, pinaglingkuran ko siya sa aking espiritu, with my spirit, in the gospel of His Son. So mga kapatid, I hope na mayroon tayong natutunan sa mga sinabing ito ng salita ng Diyos through Apostle Paul. Sana po maging reminder sa atin na ang paglilingkod dapat ay hindi para purihin tayo ng tao, kundi para i-please natin ang Diyos. Amen? Dapat yung ministry natin, yung service natin ay meron pong sincerity. Meron pong pure heart because God is our witness. Amen? God is our witness. So, let us serve God faithfully, mga kapatid. Amen? Ipag-pray natin na ang Holy Spirit ang ating laging maging leader, maging guide. Mga kapatid, hindi yung tao, kundi ang Holy Spirit. Mga kapatid. Hindi yung pastor lamang. Kung yung pastor, mga kapatid, ay ginaguide ng Holy Spirit, sinusunod natin yung pastor dahil sumusunod siya sa truth, sumusunod siya kay Apostle Paul, dahil yun ang tamang direksyon ng banal na Espiritu. Amen. Pero kung kumukontra siya, mga kapatid, hindi siya sumusunod sa pattern na binigay ng Diyos through Apostle Paul,
hindi siya guided ng Holy Spirit, yung pastor na yan, mga kapatid, no, ay sabi ng Bible, markahan. Mark them and avoid them. Yan po ang mga terms, mga kapatid. Yan ang mga statement ni Paul. Kung merong preacher na nangangaral ng ibang gospel, hindi katulad ng gospel na pinangaral namin sa inyo, let them be accursed. Guided ba si Paul ng Holy Spirit nang sinabi niya yon? Yes, mga kapatid. Filled siya ng Holy Spirit dahil, mga kapatid, yung gospel na yon na pinipreach niya ay galing kay Kristo. Revelation ni Jesus Christ sa kanya yun. Kaya, God is my witness, sabi ni Paul. God is my record. God is my witness. Totoo po si Pablo sa sinasabi niya. Totoo po si Paul, mga kapatid, sa paglilingkod niya. At siya po ang ginamit ng Diyos, chosen, no, na apostle to the Gentiles. Para sundin natin, para i-follow natin, mga kapatid. Para maging guided tayo ng Holy Spirit. Guided, no, ng banal na espiritu ang paglilingkod natin sa Diyos with pure motive. Mga kapatid, merong tamang puso na hindi po yung paglilingkod, no, na isang araw sa judgment seat of Christ ay masusunog, magsasuffer loss. Nais ng Diyos na ang ating paglilingkod sa Kanya, no, ay rewarding. Amen? Gold, silver, and precious stones. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na pagharap natin sa Kanya sa judgment seat of Christ ay sunog yung ating mga ginawa. Check natin yung ating motive. Maganda po ang reminder na sinabi dito ni Paul, for God is my witness. God is our witness. So, salamat po sa inyo pong pakikinig at pag-join sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. I hope na meron po tayong nakita ng mga truths at pwede nating ma-apply sa buhay natin, no, sa Panginoon sa harapan ng Diyos, no, sa paglilingkod natin sa Kanya. Okay, so no, ang Diyos ang nakakita, no, sa ating mga puso. Alam niya ang lahat ng motibo natin. Alam niya, mga kapatid. So let us serve God faithfully. No, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Let's pray. Lord, salamat po sa mga salita po ninyo. Salamat, Panginoon, na nakarating na po kami sa Romans chapter 1 verse 9 at ang aming topic ngayong umaga is nagbibigay sa amin, Panginoon, ng reminder, Panginoon, na kayo po dapat ang aming Diyos na i-please at kayo ang paglilingkuran namin, Panginoon, hindi para i-please ang tao, kundi para sa kapurihan ninyo. Lord, ano man po, Panginoon, ang mga nagawa namin, Panginoon, na hindi nakakalugod sa inyo, kayo po ang nakakaalam noon. At tulungan nyo kaming baguhin yung pamamaraan namin at i-check namin ang motibo namin, Panginoon. Tulungan nyo kami na gawin namin ang paglilingkod sa inyo ng tapat at buong puso at merong pag-ibig, Panginoon. Na ang pag-ibig po ninyo, ang motivation namin, hindi po yung kautusan sa batas, kundi yung grace ninyo, Panginoon, na ito po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. At ang grace na ito, Panginoon, ang mayamang biyaya nyo, ang magiging source namin para sa paglilingkod namin sa inyo. Kagaya ng sinabi ni Paul, na hindi siya
kundi yung grace ng Diyos, Panginoon, kung bakit siya nakakapaglingkod sa inyo. Sana po, Panginoon, ay kami po patuloy na palaguin nyo sa pananampalataya namin at mag-rightly divide kami, mag-study kami sa aming personal, magsuri kami, Panginoon, ng katotohanan hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay? God bless us all, mga kapatid. Merong mga comment dito, no? Si Sir Nico Azares Orbino, bakit po ganon? Di naman po ako masamang tao. Pero bakit nararanasan ko po ito? Bakit ako pa po? May Diyos po ba talaga? Bakit pinapahirapan niya po ako ng ganito? Okay, Sir Nico, ngayon ko lamang po kayo na nakita sa comment section at ano man po yung inyong nararanasan. Okay, may Diyos po tayo. Ang salita ng Diyos ay makakatulong po sa inyo, lalo na ang ginawa ni Kristo sa cross. Kailangan natin ang Panginoon. Siya lang ang solusyon sa lahat ng mga problema natin. Opo. Sir Nico Azares Orbino. Okay? So, si Ma'am Emma, nawawala po ang aming signal. Review na lang po ako mamaya. Okay po, Ma'am Emma, salamat po. Sabi ni Sir Charles, pag-pray natin yung mga taong dinadaya ni Satan ngayon. Okay po, praying, magtulungan po tayo sa panalangin sa mga na-deceive ni Satan na mga maling gospel. Okay? Okay po. Sige po. Salamat po at patugtog po tayo ng isang awit sa pagtatapos ng ating programa. Forsaken, he was rewarded with a throne. And when David felt his heart break, he could sing this song. Every need supplied, every moment satisfied. Every time I call his name, I know I'll find him just the same. And if you've gone out on a limb, or your way it may seem dim, don't give up and don't give in, casting all your care upon him. With the faith of a mustard seed, so I know our God is able to meet our every need. And one day with all those blood-washed saints we'll gather round the throne, and with anthems sweet, crowns at his feet, we'll sing it on and on. Every need supplied, every moment satisfied. Every time I call his name, I know I'll find him just the same. And if you've gone out on a limb, or your way it may seem dim, don't give up and don't give in, casting all your
upon